purihin ng Diyos. Happy Mother's Day sa ating lahat. Sino rito yung mga nanay na? Wala, si Nanay Lee. Si Reggie, tsaka si Nanay Melta. Yung magiging nanay na, wala pa. Yung dalawa nasa taas eh. Okay? Mother's Day. At dahil Mother's Day ngayon, ang topic natin, Mother's Day din. Amen. Lahat ng churches halos sineselebrate yung mga nanay, okay, sa kanilang buhay, okay? Kasi mahirap maging nanay. Sino rito yung tatay na parang nanay? Si Brother Daniel. Yeah, happy Mother's Day, Brother Daniel. Kasi parang siyang nanay eh. Amen? Kaya yon sa aklat ng mga Kawikaan, yan, dito tayo. Pupunta sa aklat ng mga Kawikaan, chapter 31, verses, yan, 25 to 31. Okay. Kawikaan, chapter 31, verses 25 to 31. Sige, tayo natin tumayo at tayo sabay-sabay magbasa ng aklat ng mga Kawikaan. 31, 25 to 31. Sige po, tayo po lahat ay tumayo sa paggalang sa ating salita ng ating Panginoong Hesus at tayo'y sabay-sabay na magbasa sa Kawikaan 31, 25 to 31. Okay? 25, marangal at kapita-pitagan ang kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba sa bukas na daratal. Ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakahihigit ka. Mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan, ibibigay sa kanya ang lahat ng parangal. Karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Tayo'y manalangin. Lord, salamat po sa umagang ito. Muli kami ay pinahintulutan mo magbulay-bulay, magbasa ng iyong banal na kasulatan. Purihin ka sa aming mga buhay dito. Pagnabayan mo po kami, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, siniling namin sa iyo maging makapangyarihan ang iyong tinig, Panginoon, ang iyong salita na aming mapapakinggan at tatalakayin, maging krema ito sa aming mga puso, lalo na sa mga kababaihan na narito ngayon, ay hintulutan mo, Panginoon, na magkaroon ng pamilya pagdating ng panahon, lalo na sa mga nanay na narito ngayon at maging sa aming mga tatay at mga kalalakihan na narito ngayon. Lord, patnubayan mo kami, mangyari ang iyong kalooban, itago mo po ako sa iyong likuran, ikaw ang makita, maparangalan ng lahat, ikaw lang at wala nang iba. Purihin ka, ito po lahat ng aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. To God be the glory. Tayo makakaupo na. Amen. Yan, ang Mother's Day. Yan. Kaya ang title natin, A Mother with God in her heart. Yan. Sa Kawikaan chapter 31, 25 to 31. Yan. Kung babalikan natin itong Kawikaan ito ay tungkol sa Kawikaan ng ina ni Haring Lemuel. Okay? Sa ating pag-aaral, medyo nag-search tayo sa buhay ni Haring Lemuel. Si Haring Lemuel ay hindi tiyak na talagang hari. Okay, tandaan niyo yung Haring Lemuel na narito sa Kawikaan 31, bigyan na natin ng konting kaalaman kasi baka magtanong kayo. Pero kasi sino po ba si Haring Lemuel? Sa pag-aaral, hindi talaga tiyak na merong Haring Lemuel. Okay? Ito ay maaaring inilalarawan lang ng kanyang ina ni si Bathsheba, kasi nanay ni Solomon na sumulat ng Kawikaan, si Bathsheba. Okay? Ito yung asawa ni Urias na kaibigang matalik ni Haring David. Dito nagkasala si Haring David kay Bathsheba. Okay? At ilalarawan niya lang, illustration si Haring Lemuel. Pero si Haring Lemuel ay may meaning yung pangalan niya. Nauukol sa Diyos, ang ibig sabihin. Okay? At
Ibig sabihin, siya ay nauukol sa Diyos. Yung kanyang pangalan, Lemuel. May kapatid si Brother Daniel na Lemuel. Pero walang ibig sabihin yun. Nauukol sa Diyos. Yan. At sa pag-aaral na ito, maaaring posibleng si Solomon mismo yung tinutukoy dito. Okay? Ng kanyang ina. Inalalarawan niya kasi yung kabutihan. At maaaring si Solomon yung tinutukoy niya rito. Si Lemuel, meaning nauukol sa Diyos, maaaring ilustrasyon lang ni Bathsheba ito kay Solomon. Nga, tugma kasi sa Kawikaan 31:2-9. Sabi rito, payo ng isang ina sa anak na hari. Kasi si Solomon hari. Kaya pinapayuhan siya ng nanay niya na si Bathsheba. At iniilustrasyon niya si Haring Lemuel sa kanya. Okay? Na tungkol sa hari, tungkol sa babae, pinapayuhan niya ito. Sa alak at karunungan, ganyan din ang payo kay Solomon. Kaya, the same, maaring si Lemuel na tinutukoy dito ay si Solomon. Okay? Pinapayuhan ni Bathsheba si Solomon. Okay? Ano ba? Kasi ang masa, ang pinaghaharian kasi ni Lemuel yung masa eh. Kung babasahin natin yung 1. Ito ang mga payo ni Haring Lemuel ng masa. At ang masa, isa itong tribo ng mga Ismailita. Okay, galing sa angkan ni Ismael. Okay, pinagmula ng mga Muslim. Galing na gano'n yung JP Okay, Ismael, yan. Located sa Northern Arabia. Okay, kaya posible si Lemuel ay hindi Israelita. Ay anak ng hindi Israelita. Si Lemuel, anak ng posible. Na si Lemuel na tinutukoy dito ay hindi hari ng Israel. Ay siya ay maaaring isang anak ng hindi Israelita o Ismailita na mayroong takot kay Yahweh. Okay? Tandaan yan Si Lemuel, lilawin ko lang, si Lemuel ay posibleng anak ng Ismailita na maaaring may takot kay Yahweh. Okay? Tandaan natin. Parang sa ibang kultura niya, iba kasi yung religion niya eh. Yung Ismail, Muslim na pinagmulan niya eh. Kaya maaring siya ay naniniwala sa Diyos kung totoo man na merong Lemuel. Okay? Sa pag-aaral. Okay? Pero hindi tiyak na meron talaga Lemuel. Pero ang ibig sabihin ng Lemuel na ukol sa Diyos. Okay? Kaya tandaan natin yan. At itong sulam na ito, yan, ang paglalarawan ni Bathsheba. At ito nga ay maaring si Solomon. Yun, ang tinutukoy niya. Pero ganun pa man, dahil Mother's Day ngayon, ang ating tema, dito lang tayo sa Proverbs 31:25-31. Kaya binigyan lang natin ng konting kaalaman kay Haring Lemuel para alam nyo rin yung kasaysayan niya. Okay? Proverbs 31:25-31, ang ating title, A Mother with God in her heart. Sa Tagalog, sinanay na nasa puso ang Diyos. Yan. Ang tanong, Pastor, ano ba ang katangian ng nanay na nasa puso niya ang Diyos? Yan, ayun yung magandang tanong dyan. Okay, ano ba ang nanay na nasa puso ang Diyos? O ano ba yung siya? Na kapag ang Diyos ang nasa puso ng isang nanay, ano ba siya sa mundo ito? O yan. Okay, sino rito yung mga nanay na sa tingin niya ang Diyos ay nasa kanyang puso? Taas ang kamay. Si Nanay, legal yung nanay. Nanay Imelda, si Sister Regine, nakakailang tawagin nanay eh. Hindi pag-alam ko. Baka mag-aaling si Sister Regine. Ano pa so, nanay na ba talaga ako? Mukhang nanay na ba talaga ako? Parent lang, okay? Kaya yun, salamat sa... At yung dalawang nanay nasa taas. Kaya, imagine niyo yung mga mahahagip nating talakayan dito. At baka nga, nasa inyo ang katangian ng nanay na nasa kanyang puso ang Diyos. Pero dapat talaga, lahat ng nanay, nasa kanyang puso ang Diyos. Hindi kasi tayo mabuborn again bago lang sa atin yung puso ng Diyos. Amen? Ang pagiging born again kasi, pamumuhay sa puso at isip ng ating Panginoong Hesus. Na si Jesus na nabubuhay sa buhay ng Diyos. Kaya kapag nasa puso at isip mo ang ating Panginoong Hesus, nabubuhay sa iyo ang buhay ng Diyos. Kaya, yun yung tema natin. Ang nanay na mayroong Diyos sa kanyang puso. O yan. A mother with God in her heart. Tama ba English ko? Baka kasi magdugong bigla yung ilong ko eh. Amen? Yan. Kaya yun. Number 1. Ano nga ba? Ano ba ang nanay
nanay na nasa puso ang Diyos. Number one, she has a strong and noble character. Amen? Sa Tagalog, ang katangian ay malakas at marangal. Okay? Ang nanay na meron Diyos sa kanyang puso, ang katangian niya, malakas at marangal. Okay? Hindi lang ito literal. Okay? Malakas, strong. May faith, ibig sabihin. Ang nanay na may Diyos sa kanyang puso, malakas ang pananampalataya. Tama ba? Sino dito nanay na malakas ang pananampalataya? Amen. Dapat. Okay? Sino rin yung pag may sakit, talagang inaasa niya sa Diyos? Kasi walang pag-hospital eh. Pero mahirap check up ako sa tala. Medyo mga mamahalin, di ba? Pero dapat talaga, yung unang takbuhan ng nanay, faith sa Diyos. Okay? Yun yung mga nanay na merong Diyos sa puso niya. Malakas, matibay ang pananampalataya. May faith sa Diyos. At meron, sabi rito, meron marangal o noble, kapuri-puri. Yan, Hebreo. Hindi, basahin muna natin yung verse 25 para mas malinaw, okay? Kawikaan 31:25, basahin natin yun, yung pinasa natin kanina. Sabi rito, she has a strong and noble character. Verse 25, sabi rito, marangal. Wala yung blue. Yan. Yan, 25. Marangal at kapita-pitagan ang kanyang kaanyuan. Wala siyang pangamba sa bukas na darata. Okay, daratal. Okay, na darating. So, ibig sabihin, kapag may suliranin ng isang nanay na may Diyos sa kanyang puso, hindi siya nangangamba. Ayan, wala siyang pangamba sa bukas na darating, na daratal. Okay? So, ibig sabihin, hindi siya natatakot. Ano man ang bukas na dumating sa kanya, kahit ano ang kanyang suliranin, matibay ang kanyang pananampalataya. Amen? Kasi, ang pundasyon niya yung Panginoong Jesus eh. Diba? Nasa puso niya si Jesus. Kaya, ganun ang nanay na mayroong Diyos sa kanyang puso. Hindi siya nangangamba. Sabi nga ng Bible, huwag niyong problemahin ang kakainin niyo, daramitin niyo sa araw ng bukas. Hayaan nyo ang bukas ang magproblema sa sarili niya. Amen? Sinirito yung kapag may problema, nai-stress na nanay. Yung nagpuputak-putak, puto ko chinta, puto bumbo, wala tayong bigas. Puto ko chinta, may ganun pa bang nanay dito? Amen? Sana wala kasi nagtaas kayo ng kamay. Tama? Ako, pastor, nana, ako yung may Diyos sa puso. Tapos pag-uwi sa bahay, puto ko chinta ka, anak ka. Ikaw, asawa ka, wala kang kwenta. May ganun ba? Wala. Okay, sabi rito, matibay ang kanyang paninindigan. Amen? Purihin ang Panginoon. Yan, dapat nabago na tayo sa puso't isip. Okay? May matibay na pananampalataya. Ayan, no? Wala sabi ng 25 sa dulo. Wala siyang pangamba sa bukas na daratal. O, tama yung ano niya, darating. Okay? Hindi siya natatakot. Ano man ang bukas na darating sa kanya, sabi ng Panginoon, kapag ako ang kasama mo, sino ang katatakutan mo? Amen? Kaya dapat may ganun tayong aspeto ng buhay. May ganun tayong paninindigan bilang ina na nasa puso ang Diyos. Kaya kung hindi pa ganun ang inyong kaisipan bilang nanay, okay, medyo baguhin natin yung konsepto natin. Kasi hindi yun sinasabi ng nanay na may Diyos sa kanyang puso. Ang nanay na may Diyos sa kanyang puso, matibay ang pananampalataya sa Diyos at hindi natatakot anuman ang kanyang suliranin. Amen? At hindi lang yun, sabi rito, sa 25, marangal at pitagan ang kanyang kaanyuan. Yan, marangal, noble, kapuri-puri, malinis ang pagkatao. Okay, nag-iingat siya na makagawa ng pagkakasala. May ingat siya na merong mapuna sa kanya. Oh, nobody's perfect, pastor eh. Amen? Nobody's perfect eh. Pero kapag ang Diyos ang nasa atin, tuturuan niya tayo ng mga bagay upang maging kapuri-puri tayo. Sige, basahin natin yung Hebreo 2:7. Brother Niron, Hebreo chapter 2, verse 7. Hebrew chapter 2, verse 7. Sige, Sister Mary, nakita ba? Hebreo chapter 2,
verse 7. Basahin po natin sa Hebreo chapter 2 verse 7. Sa daling panahon siya'y ginawa mong mas mahaba kaysa sa anghel. Pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Amen. Yan. Sandaling panahon, ang tao tinutukoy dito, kasama na yung mga nanay, ginawa mong mas mababa kaysa mga anghel. Kasi mga anghel, makapangyarihan yan. Pero ang tao, nung nilalang ng Diyos, gawin natin ang tao ayon sa ating buhangis, ayon sa ating larawan. Baruin mo yun. Bakit kaya tayo ginawa ng Diyos na hangis at larawan niya, Brother JP, ayon sa ating pag-aaral? Para, okay, para sumunod sa atin yung banal na spirito ng Diyos na kawangis natin bilang Diyos. Tama? Pero tayong gloves. Di ba yung gloves ginawa para sa kamay? Tama ba ba? Yung gloves sa kamay, saan siya ginawa? Para ba sa ulo? Sa kamay. Kaya tayo naging kamukha ng Diyos para pumasa sa atin yung Diyos. Kaya nga, ang topic natin, ang nanay na mayroong Diyos sa kanyang puso. Para sumuot yung Diyos sa kanyang puso. Amen? Kasi yun yung kalarawan niya. Hindi pwedeng sumuot ang Diyos sa mga hayop. Kasi hindi yun yung kamukha niya. Hindi siya kasya doon. Tama? Hindi niya kasukat. Hindi niya kaanyuan. Tama, kung ano yung anyo natin, ganyan ang anyo ng Diyos. Tama po ba? Kaya tayo ginawa ng Diyos likeness and image para pumasok ang Diyos sa ating mga buhay at mabuhay sa atin ang buhay ng Diyos. Amen? Kaya ang Diyos pumapa sa puso ng mga nanay. Okay? Kaya gagawin niyang kapuri-puri yung mga nanay. Sabi ron, no? Marangal at kapitapitagan ang kanyang kaanyuan. Sabi ng Hebreo kanina, sino ba ang tao upang iyong gawin? Mas mababa sa anghel pero pinuspos mo siya ng dangal kasi tayo lang yung sukat ng Diyos na pwede niyang tirhan. Okay? Kaya sa mga nanay, dapat nakikita sa ating buhay yung buhay ng ating Panginoong Hesus. Okay? Kaya dapat marangal, nagiging marangal tayo at kapuri-puri sa ating buhay. Okay? Ipakita natin yung patotoo ng Diyos sa ating mga buhay, sa ating puso. Amen? Pero paragdagan natin, malinis ang pagkatao. Genesis 20:16. Genesis chapter 20, verse 16. Oh, sige. Pakibasa sa Basahin po natin sa Genesis chapter 20, verse 16. Ito naman ang sinabi niya kay Sarah. Binibigyan ko ang iyong kapatid ng 1,000 pirasong pilak bilang katunayan na ang dangal mo ay hindi nadungisan. Sa gayon, hindi isipin ni naman na ikaw ay may ginawang masama. Amen. Purihin ng Diyos. Ito naman, ito yung istorya ni Abraham at ni Sarah. Nagpanggap sila na magkapatid sa Egypt. Okay? Dahil maganda si Sarah, pinakuha siya ng hari. Sa unahan niya, Brother Nero, sino yung hari ni Jan? Hari ng Egypt, sa 20 verse 1. Meron dyan, 21. Verse 1. Ayan. Abimelech. Nilisa ni Abraham ang Mamre at nagpunta sa lupaing Negev sa pagitan ng Kades at Sur at tumira sa Gerar habang siya naroon. Ayan, kapatid, ang pakilala niya kay Sarah, kaya ito ay pinakuha ni Abimelech. Okay? Abimelech. Nagpanggap sila magkapatid dyan. At kasi maganda si Sarah, kinuha siya ng hari, pero nalaman ng hari na sila mag-asawa, kaya hindi niya ginalaw si Sarah. Kasi alam niya na ito'y anak ng Diyos at mapaparusahan siya dito. Kaya iginalang niya. Yung dangal ni Sarah na panatili, naging malinis. Kaya balik ka na doon sa Genesis 20:16. Kunin lang natin yung word sa dulo niya. 20:16. Bigyan lang ginawa. Tama ba? Genesis 20:16. Ito man ay sinabi niya kay Sarah, binibigyan ko ang iyong kapatid ng 1,000 pirasong pilak bilang katunayan na ang dangal mo ay hindi nadungisan. Sa gayoy, hindi isipin ni naman na ikaw ay may ginawang masama. Kaya sa mga nanay, huwag tayong gagawa ng masama. Okay? Upang ang ating dangal ay huwag madungisan. Amen? Kaya ang mga nanay na may Diyos sa kanyang puso, iniingatan yung kanyang sarili upang ang kanyang dangal ay hindi mawala. Okay?
iniingat, nagiging konserbatibo siya sa kanyang sarili, lalo na pagdating sa paggawa ng masama. Okay? Luwa lang natin yan. Yung, sa gayoy, hindi inisip, ang dangal mo ay hindi nadungisan. Kasi Sarah, hindi siya nadungisan yung dangal. Kaya sa ating buhay din, para masabi natin na nasa puso natin ng Diyos, ingatan natin yung ating dangal na huwag madungisan. Amen? Tama ba? Amen. Palagpakan natin ang Panginoon. Hindi yan. Okay, tanda natin, ingat tayo, gawa ng masama. Tayo mga nanay na nasa puso natin ng Diyos na ating sinasabi sa ating mga buhay. Okay? Sunod lang tayo sa Diyos. Yung buhay ng Diyos na nasa sa atin, ingatan natin. Sabi ng Bible, i-work out natin yung ating kaligtasan. Kasi faith without action is dead. Para yan ehersisyo. Kapag ang iyong pananampalataya hindi mo ini-exercise, mahina, magiging mahina ang iyong pananampalataya at kinalaunay, magkakasakit yan. At pagka nagkasakit yan, maaaring mamatayan. Amen? Kaya ini-exercise dapat natin yan para lumaki yung muscle at makaya natin yung mga suliranin na dapat nating harapin. Amen? Sa pamamagitan ng godly training. Word of God, pakikinig ng Word of God, pagbabasa ng Bible, pananalangin, at paggawa ng mga tungkulin natin sa Diyos. Amen? Pag-go and make disciple, pag-worship, pag-invite, kailangan natin gawin busy ang ating sarili. Imagine, isipin nyo, kapag ikaw ay nag-iisa, dami mong mga naiisip na hindi maganda. Tama po ba? Kaya anong dapat natin gawin? Libangin mo yung sarili, gawin mong busy. Saan? Sa gawain ng Panginoon. Okay? Pag wala kang ginagawa, awit ka. Lang awiting makalangit, patugtugin mo yung radyo mo. Huwag kang manood na ang CEO. Yun ba yung tawag doon? Yung sa may Facebook, o yung telenovela, yung Korean yung iba doon eh. Iba kung ano-anong bansa eh. At ang anak, sinigawan ang nanay. Medyo magulo yung story niya, pero nakaka-addict panoorin eh. Diba ako nga napanood eh. Nakaka-addict na ako ah. Kinasaw ko, in Jesus' name. Nanood na lang ako ng CCM, JIL, yun na lang, may nakikinig ko, pangangaral. Kasi nakakaano eh. Pagtingin ko, nagulat ako, parang hypnotismo ako, ang CEO. Dire-diretso na ako, nakatulala na ako. Nakaka-addict. Amen? Kaya ginawa ko, lipat ko siya, nanood na lang ako ng Word of God, nakinig ako ng Word of God, nakinig ako ng City Harvest Sound na music, yan, mga worship. Kaya yun, medyo nagising ako at bumalik yung aking spiritual. Okay? Sa normal. Kasi hindi normal yun eh. Lingkod tayo ng Diyos eh. Dapat ginagawa natin yung mga bagay na makalangit. Amen? Kasi hindi na tayo mga makalupa ngayon. Tayo yung mamamayan ng langit. Amen? Sa pag-aaral natin doon, ano ang tao? Spiritual being. Amen? Kasi tayo ay mga anak ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya, nawa, masigit pa natin maintindihan. Kaya ang nanay na meron Diyos sa kanyang puso, malakas at marangal ang pagkatao. May pananampalataya at malinis ang pamumuhay dahil andiyan ang Diyos na namamanipula sa kanyang buhay. Amen? Pangalawa, ano ang nanay na may Diyos sa kanyang puso? Sabi rito, number 2, there is wisdom in her words. Amen? Sa mga nanay dito, meron ba tayong maririnig sa inyo, pananalita na karunungan? O puro mura ang makikimarinig? Meron ba nagmumurang nanay dito? Taas kaway. Yung totoo. Oh. May tuwaka sa gusto na sana magtaas eh, pero baka malaman nilang pastor, nilang brother and sister. Pero may magtapat tayo sa Panginoon. Amen, natumba. Natumba yung electric pala natin. Amen, yan. Dapat wala na. Dapat ang lumalabas sa bibig ng ating bibig ng mga nanay na may nagsasabi na sa kanila ang Diyos ay karunungan. Yan. May karunungan ang pananalita. Basahin natin yung Kawikaan 31 verse 26. Brother Neron. Kawikaan 31 verse 26. Yan. Babahan tayo ng konti. Sabi rito, ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. Yan. Lagi siyang nagtuturo ng tama at tapat sa kanyang anak. Hindi niya nililihim yung salita ng Diyos.
Dahil ito ang magliligtas sa atin. Alam niya sa kanyang sambahayan, ang salita ng Diyos, ang may kakayahang magligtas. Amen? Kaya ang lahat ng lumalabas sa kanyang bibig ay puro may katuturan. Okay? May karunungan, may pananalitang mabuti, may payo, may kalakasan, may kapangyarihan, may pagtuturo, may pagtutuwid. Yan, mabuting tagapayo, tagapagturo. Awit 119:24. Okay. Ang mga awit 119 verse 24, Brother Niron. There is wisdom in her words. Yung nanay na merong Diyos sa kanyang puso. Okay? Awit 119 verse 24. Okay. Yan, 24. Basahin po natin sa mga awit chapter 119 verse 24. Ang buong mong kautusan sa akin ay umaaliw. Siya'y gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. Amen. Amen. Lumiit. Yan o. Ang buo mong kautusan, yun o. 1924, ang liit. Yan. Ang buo mong kautusan, wala. Diba, Brother Niron? 1926. Yan. Ayan. Ang aking mga gawa, ayun ba yun? 119. 24. Ang aking mga gawang kamalian, 26. Ay, hindi, tama. 24 pala, tama. 24. 119, 24. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw. Siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. Yan yung mga nanay. Yan, ha? Ang buo mong kautusan, wala siyang ibang alam kundi ang utos ng Diyos. Sa akin umaaliw, siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. Kaya ang ipapayo niya rin sa kanyang mga anak, yung kaisipan ng Diyos, yung karunungan ng Diyos. Amen? Hindi yung mga walang bagay na walang kabuluhan na hindi makakapagbigay lakas sa kanyang pinapayuhan. Kaya ang salita ng mga nanay na mayroong Diyos sa kanyang puso, may mabuting pagpapayo, may mabuting pagtuturo, mayroong positibong bagay na lumalabas sa kanyang bibig. Wala nang mga mura, wala nang mga sumpa dapat. Ikaw makakasalbahin ka, mga gano'n. Hindi ka nahihiya, parang mga gano'n, mga gano'ng pananalita, dapat wala na sa atin yan. Yung lalo na yung pagmumura, yung kagaya puto kutsinta, puto bumbong, dapat wala na yung pagka nanay ka na sa palagay mong nasa iyo ang Diyos. Binago ka na kasi ng Diyos. Sa isip, salita at gawa. Dapat hindi na naririnig sa atin yung mga bagkus, yung mga salita na lumalabas sa ating bibig ay may aral at may pagbabago na nakikinabang yung iyong pinagsasabihan o tinuturuan. Amen? Amen po ba? Kaya sa mga kabataan naman na magiging nanay, tandaan nyo lang, dapat ganito ang maging buhay natin. Kung loobin man ng Diyos na tayo maging ina pagdating ng panahon. Amen? Dapat ang lahat ng ating sasabihin ay merong katuturan, merong karunungan ng Diyos na maipapasa natin sa bawat tinuturuan natin o sa ating mga anak, sa ating mga maging sa ating mga asawa, o maging sa ating mga kaibigan, o sa lahat ng taong nakapalibot sa atin. Amen? Amen mo ba? Amen? Pastor lang, parang wala ako niyan. Okay, number 3. Okay, number 3. Ang nanay na merong Diyos sa kanyang puso ay loving and caring. Mapagmahal at mapag-alaga. Okay, sino rito yung nanay na mapagmahal? Amen. Nawa, lahat, diba? Lahat ng nanay, nakikita mo mapagmahal eh. Bihira lang yung mga nanay na yung mga anak. Wala ka sa buhay mo. Magtutokit nila ako. May nanay ba bang ganito kayo? Yung anak niya, mag-aaral. Imbis na dapat, asikasuhin niya, nandoon sa kapitbahay, naglalaro ng tokits. Tama ba? Dapat wala kang ganun, ha? Dapat naasikaso natin yung ating pamilya. Kasi ganun ang Diyos, mapagmahal, maasikaso, loving and caring, mapagmahal at maalaga, nurturing and affectionate. Tama ba yung affectionate? Yan. Maalaga, physical at emotionally. Yan. Thoughtful and loving, maasikaso, compassionate and loving. May malasakit sa damdamin ng lahat. Eh, dapat yung mga nanay,
parang nauunawaan mo yung kapwa mo. Na parang ikaw ay nasa kalagayan niya. Okay? Ganun kasi ang Diyos. Damayan ninyo ang nakabilanggo. Ayan. Yung mga mahihina, tulungan ninyo. Kaya parang naiisip natin na yung kalagayan niya nasa sa atin. Okay? Kaya naiintindihan natin siya. Kaya natutulungan natin yung kapwa natin. Naalagaan natin sila. Namamalasakitan natin. Namamahal natin. Hindi dahil naawa tayo, kundi dahil may malasakit tayo sa kanila bilang pamilya natin. Amen? Kasi ganun ang buhay ni Jesus Christ. Hindi niya inisip yung sarili niya. Hindi niya na kailangan isipin yung sarili niya eh. Bakit? Bakit hindi kailangan isipin ni Jesus Christ yung sarili niya? Banal na dyan, hindi? Kasi bakit? May Diyos na nag-iisip sa Kanya. Tama mo ba? Tayo. Bakit natin iniisip yung sarili natin? Hindi, bakit mo nga iniisip yung sarili mo? Kasi, nakakonsentrate tayo sa sarili natin. Ang tawag doon, pride. Amen? Ang totoo lang, ang Bible nagtuturo, kalimutan mo ang iyong sarili. Tama mo ba? Ilang beses sinabi ni Jesus yan, kung gusto mong sumunod sa akin, pasalin mo yung cross, at kalimutan mo yung sarili mo. Kasi kapag yung sarili mo ang iniisip mo, hindi ka makakapag-focus sa gawain sa Panginoon. Okay? Kaya nga, ang utos, dalawa lang. Ano yung utos? Dalawang utos. O, 10. Ano yung 10? Kabisado nyo? O, hindi. Kaya dalawa na lang. Ano yung dalawang utos? Diyos. Una, higit sa lahat, mahalin mo ang Diyos, buong buhay, buong pag-iisip, buong kaluluwa. Ang pinakamahalagang utos. Pangalawa, may pangatlo ba? Wala. Walang mahalin mo yung sarili. Tama mo ba? Ang utos dalawa lang. Ang Diyos at kapwa. Asan ka doon? Nasaan ka? Nasa Diyos ka na. Kaya hindi mo na kailangang isipin yung sarili mo. Tama ba? Kasi may Diyos na nag-iisip sa'yo. Tama? Sabi ng Diyos, kapag ako ang kasama mo, sino ang katatakutan mo? Hindi mo napansin kahit wala kang pera, nakakakain ka. Tama ba? Sino rito yung walang pera, nagutom? Taas kamay. Wala, di ba? Punta ka lang sa kaibigan mo, yung papapamerienda sa'yo eh. Tama ba? Punta ka lang sa kapitbahay mo, baka pakainin ka, huwag ka lang umalis. Hanggang tanghali. Lubusin mo lang, ng gabi na, dito ka lang matulog. Bakit mo kayo almusal pa? Tama? Yung ibang dyan, pinapractice yan eh. Pag mag-evangelize, pag wala silang pinandiyan, yung bibisita. Itatapat nila 11:30. Kikwentuhan ba yan? Hanggang 12 ba? Pag naghahain na, sama ka na ron. Tama ba? Hindi ka talaga mamakinig ka ng Panginoon. Okay? Tama ba? Kaya kayo wala tayong pera, nabubusog tayo. Try nyo, magbisita kayo. Kaya ako magbisita eh. Nakaabono yung mga miyembro eh. Kaya nahihiya ako eh. Kasi papakainin ako eh. Pamimerienda rin eh. Kaya kung magbisita ba, dumadaan lang. Kaway-kaway lang, di ba? Pero kung gusto nyo, hindi kayo magutom, ganun gawin nyo. Technique na, Pastor, galing mo ah. Nabigyan mo kami ng tip pag walang pera. Ha? Pag gusto nyo magkaroon kayo ng milk tea, takay kay Mikay. Merienda ng milk tea. Tama ba? Oh, hamburger. Punta kay Angeline. Ice cream. Ice cream daw sila eh. Sabi ni yung Sister Minor, Papa, ang sarap ng ice cream, homemade nila. Ate Angeline. Oh, tinitindan niyo ba yung Angeline? Kaya punta kayo, mayroon wala siyang business na homemade ice cream. Okay? Pero kung kayo magpasimple, wala kayong pambili. Ayan. Kwentuhan niyo muna si Angeline. Amen? Amen? Palamahan natin ang Panginoon. Yan. Purihin ng Diyos. Kaya hindi tayo pababayaan ng Diyos. Okay? Tandaan niyo utos ha. Hindi mahalin mo yung sarili mo. Mahalin mo yung Diyos at yung kapwa. At huwag kang mag-alala. Mahal ka ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kung ano itinanim mo, aalingin mo yan. Trabaho mo sa Diyos yung pasasahurin ka ng Diyos, maghintay ka lang. Amen? Hindi tayo kasi minsan naghahanap agad. Pinapangunahan natin ng Diyos, yun ang ayaw ng Diyos. Yung magiging Diyos tayo ng ating sarili. Pero kung susundin lang talaga natin yung panuntunan ng Diyos, talagang mararanasan natin yung dakilang pagkilos ng Diyos. Okay? Sa ating buhay. Amen? Kaya ako nga, sa totoo lang kahapon, wala kaming gas eh. Naubusan kami ng gas, pero
May mga kaibigan na magbigay sa akin ulam. Ang dami namin ulam, wala kaming bigas. Wala kaming paluto, wala kaming gas eh. Rin ako nakakaba. Hindi ako nag-alam ng pambili ng gas. Dati nag-alam ako, panghiram ako kanina pambili ng gas. Hindi. May kusang dumating, nagulat ako kasi nag-pray ako eh. Ang dami kong ulam, binigyan ako ng kaibigan ko, bangus, ang laki, ganito kalaki. Tapos galunggong, halos 1 kilo. Pag uwi ko, may nagbigay sa akin sa linyasik, pinaksiw ng asawa ko. Kaya lang, kalimutan niyang bumili ng bigas, yung pambili ng bigas, yung binili niya sa wala kami bigas. Puro ulam lang. Nag-chat ako sa kapatid ko, bro, gusto mo ulam? Marami ulam dito. Wala naman akong bigas. Sige, mamaya pag uwi ko, bigyan ka ng bigas. Isasahin ko na rin kasi wala akong gas eh. O, di ba? Nagpalitan kami, exchange gift. Tama? Kaya nabusog kami. Hindi namin naubos yung ulam. Pinakain ko sa aso. Kasi mahal ko yung aso ko eh. Tama? Binigay ko yung mga kapatid ko, basta yung sobrang pinakain ko na sa aso. Nabusog yung aso ko. Amen? Kaya purihin ang Panginoon. Kaya huwag lang tayo mangamba. Ipanatag natin ang loob natin at humiling tayo ng may pagpapasalamat sa Diyos. At talagang darating ang kanyang katugunan sa ating buhay. Amen? Palawakan natin ang Diyos sa ating mga hindi lang naman kasi financial ang biyaya ng Diyos. Kung minsan, hinihintulot na tayo subukin ng mga ganyang mga bagay para masukat yung pagtitiwala mo sa Kanya. At sa pag nasukat niya ang pagtitiwala mo sa Kanya, tsaka niya ipakikita sa iyo yung kanyang kamanghamanghang gawa. Ayan, sa iyong buhay. Kaya ako dami kong mga patotoo na nararanasan sa Diyos na hindi ko lubos maisip kung saan ang gagaling yung mga bagay na napupunta sa akin. Kahit na hirap kami sa literal naming buhay. Yung isip namin ginagawang payapa ng Diyos. Yun yung pinangako ng Diyos na kapayapaan ang iiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan. Amen? Ito yung pamumuhay sa buhay ng Diyos. Kaya ang nanay na may Diyos sa kanyang puso, alam mo sabi rito? Loving and caring. Hindi niya na iniisip yung sarili niya. Iniisip niya na yung kapakanan ng iba. Amin kung paano siya makaka-relate sa buhay ng mga mahal niya sa buhay, ng mga kaibigan niya, at ng mga taong nilalapit sa kanya ng Diyos. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Kung hindi ganito ang ating mga buhay, ginigising tayo ng Panginoon para gawin yung bagay na ito sa ating buhay. Amen? Pang-apat, ang pinakahuli. Yan, mag-11:30 na eh. Yan. Number 4, ang nanay na may Diyos sa kanyang puso, honored and loved by her family. Minamahal yan ang kanyang pamilya. Kasi kung ano yung tinatanim mo, yun ang aanihin mo eh. Kapag yung pamilya mo, minamahal mo, kinakalinga mo, talagang mamahalin ka nila. Kaya basahin natin yung Kawikaan 31:28, Sister Mikay. Verse 28 ng Kawikaan 31. 28 to 30. Oh. Chapter 31 verse 28. Basahin po natin sa Kawikaan, chapter 31, verse 28. 28 lang pas. Isa lang, isang verse lang. Verse 28. Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Amen. Amen. Purihin lang Diyos. Kasi napakabuti niya eh. Karapat dapat ang parangal sa kanya, una, ng kanyang mga mahal sa buhay na kasama sa isang sambahayan. Kaya sino rin yung nanay na pinupuri ng kanyang anak? Taas kamay. Yan, si Nanay Lina, pinupuri ng kanyang mga anak. Okay. Nay, napakabait niyo. Nakarinig naman kayo sa anak niya ng gano'n? Ng kanyang asawa. Si Tatay Lito na, pinupuri ko ng Tatay Lito. Ayan, nawa, pinupuri tayo ng ating asawa at ng mga anak. Kasi ganyan ang nanay na merong Diyos sa kanyang puso. Amen? Pinupuri. Pero pagka kinaiinisan tayo ng sarili nating anak, isip tayo ng konti. Ang asawa natin, asawa kong ingay talaga rito, patay tayo dyan. Diba? Kasi yung mama ko talaga nakakaya, hindi pwedeng isama sa handaan eh. Mabubulhabog yung ano eh. Tama? Dapat hindi ganun. At kung ganun tayo ngayon, nawa, meron na tayong pagbabago na dapat gawin. At ang pagbabago na yan, hilingin natin sa Diyos. Pumasa sa ating puso para i-guide niya tayo. Bigyan tayo ng self-control. Kaya ang bunga ng Espiritu, sabi doon sa Galatian, pagpipigil sa sarili. Pag-ibig, katatagan, kahinahunan, kabutihan, katapatan, pagpipigil sa sarili. Dapat may self-control. Lalo na yung bibig natin kasi karamihan sa nanay, no? Sa pag-aaral,
mabunganga, sabi nila sa mag-aaral. Pero hindi naman ako naniniwala doon. Konti lang. Konti lang. Kasi mga babae sila eh. Kaya gano'n. Pero kapag ka ikaw, may Diyos sa iyong puso, may self-control. Tama? Kaya pinupuri. Sabi rito, ang nagiging ending, pinupuri ng kanyang ina. Kaya, dito sa Kawikaan 31, pag pinasa mo siya, maganda yung paglalarawan sa ina dito sa Kawikaan 31. Pero hindi na natin babasahin. Kayo na lang sa inyong tahanan. Yung Kawikaan 31. Basahin nyo lang kasi wala tayong oras eh. Sinisikap kasi natin matapos tayo ng tamang oras na inilagda natin. Kasi 8:30 to 11:30 tayo eh. Sinusubukan natin tahakin yung tamang oras. Amen? At ngayon ay 4 minutes na lang. Amen? Kaya yun. Kaya ang nanay na may Diyos sa kanyang puso, honored and loved by her family. Itinataas, pinararagalan siya ng kanyang pamilya at siyempre hindi magpapahuli higit sa lahat ang Diyos. Tama? Itataas ka ng Diyos. At pagdating ng tamang panahon, sabi doon, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makita niya ang Diyos. Matthew 5:8. Okay, Matthew 5:8, Sister Mikay. Matthew chapter 5, verse 8. Sabi doon, Mateo chapter 5, verse Oh. 8. Matthew chapter 5, verse 8. Basahin po natin sa Matthew chapter 5, verse 8. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen. At pag nakita nila ang Diyos, maririnig niya, well done, my good and faithful servant. Amen. Amen? Kaya ang nanay na may Diyos sa kanyang puso, pagdating ng tamang panahon, pararangalan din higit sa lahat ng Diyos. Amen? At ayun ang pinakamagandang parangal na nararapat. Hindi lang sa nanay, sa bawat isa sa atin. Amen? Maging sa tatay, maging sa mga kabataan, maging sa mga children, pagdating ng panahon. Kasi may mga isip na rin yung mga children natin. Alam na rin yan yung mabubuti at masasama. Okay? At nasa kanilang pag-control na rin yan. At sa turo ng kanilang mga magulang. Kaya tama yung ginagawa natin. Nag-conduct tayo ng children ministry para dito pa lang at sa kanilang tahanan, punong-puno na sila ng kaalaman para pagdating ng panahon, kung luluubin naman ng Diyos na yung mga kabataang babae ay hitulot ng Diyos na maging nanay, pagdating ng panahon, maiipasan nila yan sa kanilang salinlahi. Amen? Ganon din naman sa ating mga tatay. Okay? Pagdating ng tamang panahon, lahat ng kaalaman, karunungan na tinuturo ng Diyos sa atin, maipapasa natin sa ating mga salinlahi. Amen? Amen po ba? Kaya tandaan natin, ang nanay na merong Diyos sa kanyang puso, number 1, she has a strong and noble character. Pangalawa, there is wisdom in her words. May karunungan sa kanyang pananalita at sa buhay niya, loving and caring siya sa lahat ng tao. At higit sa lahat, sa Diyos. Okay? At number 4, hino-honor siya ng kanyang pamilya. Honored and loved, minamahal ng kanyang pamilya. At higit sa lahat pa rin ng Diyos. Amen? Sapagkat iniibig ng Diyos ang mga taong nagmamahal sa Kanya. Nakagaya ng mga nanay na nilagay sa puso niya, pinahintulutan, tumira sa puso niya ang ating Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan natin ang Diyos sa Kanyang lahat ng parangalan at papuri. Okay? Basahin natin yung 29 to 31. Pakinggan natin, babasahin ko. Kawikaan, chapter 31, verse 29 to 31. Maraming babae, mabuting asawa. Sa mundong ito, maraming babae, mabuting asawa. Ngunit, sa kanila ay nakahihigit ka. Okay? Maraming tao na mabubuti sa mundo, kagaya ng ating inaral kanina, religion. Lahat ng tao naghahangad gumawa ng mabuti. Kaya lang, isa lang kung bakit nakahihigit ang mga nanay na may Diyos sa kanyang puso. Okay? Sabi rito, sa kanila ay nakahihigit ka. Mandaraya ang pang-aakit at kumukupas ang ganda. Ngunit, ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Kaya tandaan nyo yan ha. Maraming tao sinisikap o nanay na sinisikap gumawa ng mabuti. Religion. Ginagawa mabuti sa kanilang sariling lakas, kakayahan, kaalaman. Pero, higit na mainam, sabi rito, ang nanay na mayroong Diyos sa kanyang puso.
Mandaraya ang pangakit kasi lahat ng ating kaanyuan ay lilipas pagdating ng panahon. Kukupas ang ganda ng isang babaeng mabuti na gumagawa sa kanyang sarili, rehilyoso. Ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan, sabi rito. Ang hantungan ay iba. Maraming mabubuting mga nanay at may mabuting nanay na may Diyos sa kanyang puso, pareho silang mabuti, pero pagdating sa dulo, iba ang kanilang hantungan. Tandaan niyo yan. Ang mga nasa kaliwa, sabi ng banal na kasulatan, at ang mga nasa kanan, iba ang patutunguhan. Okay? Sabi ng Malakiyas. Okay? Sabi nito, mandaraya ang pag-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babae gumagalang sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Ibibigay sa kanya itong parangal. Ang lahat ng parangal, karapat dapat siya sa papuri ng bayan. So, ibig sabihin, pararangalan siya ng bayan, hindi lang yung pagdating ng tamang panahon na itinakda ng Diyos, ang Diyos mismo ang magpaparangal sa kanya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang ating Panginoong Jesus. Kaya sa lahat ng mga nanay, tandaan natin, lagi natin sikapin sa ating mga buhay na ang Diyos na sa ating mga puso ay lagi natin pinapriority maghari sa ating mga puso. Kasi nasa sa ating pamilya, sa free will mo yan. Kung paano mo pakikinggan ang Diyos na nasa iyong puso. Okay? Kasi nandito pa tayo sa mundo kung saan pulong-pulo ng distraction. Okay? Kaya tandaan natin, gamitin natin sa tama ating free will, pakinggan natin palagi ang tinig ng Diyos na nasa buhay natin. At sa ganung paraan, mapapanatili natin ang buhay ng Diyos na nasa sa atin. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Sa kanyang lahat ng parangal at papuri, tayo lahat ay manalangin. Purihin ka, Panginoon, sa iyong salita. Daming napakinggan. Patnubayan mo kami, Panginoon. Samahan sa lahat ng oras, lalo na yung mga nanay, Panginoon, na kayo nagsiselebrate ng kanilang araw, Panginoon, sa kanilang paghihirap, sa pagluwal sa aming mga anak nila, Panginoon. Lord, sa mga suliranin na kanilang tiniis, sa pag-aalaga, Panginoon, sa aming mga asawa nila, sa aming mga anak nila, Panginoon, Lord, salamat po sa buhay nila. At nawa, bigyan mo sila ng maraming kalakasan pa upang higit nilang magawa kanilang tungkulin sa pamilya, higit sa lahat sa iyo, Panginoon. Patubayan mo kami, mangyari yung kalooban, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ng Diyos sa kanyang lahat ng parangal at papuri sa kanya lang at wala nang iba. Amen. Okay?